Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamainit na balita sa bansa. Ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, panukala para sa mga barangay health workers isinulong sa Senado. DOH hinikayat ang maagang pagpapagamot laban sa keto. Romania nag-aalok ng scholarship program para sa foreign citizens. Pagsaklolo sa mga street dwellers, pinaigting ng DSWD sa Cebu. 180 million pesos na sigarilyo, timbog sa celibacy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa ating pangunahing balita, binigyang diin ni Senator Joel Villanueva ang mahalagang papel ng mga barangay health workers o BHW bilang gulugod ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad kasabay ng pagsulong sa panukalang Magna Carta for BHW. Layunin ng panukala na kilalanin ang kanilang sakripisyo at tiyaking mabibigyan sila ng standardized training, sapat na proteksyon at makatarungang kompensasyon, lalo na't sila ang unang sumasaklolo sa pangangailangang medikal sa mga malalayong barangay. Nauna nang naipasa sa ikatlong pagbasa ang kaparehong panukala sa nakaraang Kongreso, ngunit hindi ito naisabatas kaya't umaasa ang mga mambabatas na maisusulong ito ngayong termino. Ayon kay Villanueva, panahon na upang tumbasan ang konkretong suporta ang serbisyo ng mga BHW na itinuturing na bayani noong pandemya, ngunit kulang sa benepisyo at seguridad. Samantala, binigyan diin ng Department of Health o DOH na ang sakit na leprosy o ketong ay may lunas at napipigilan ang pagkalat nito sa pamamagitan ng maagang pagpapagamot. Ilan sa maagang sintomas nito ay sugat sa balat, pinsala, pamamaga o pagkapal ng ugat, pagkawala ng paningin, pagdurugo o patuloy na baradong ilong at mga bukol sa mukha o earlobe. Ilan din sa mga advanced na sintomas ng ketong ang painless ulcer, permanenteng pinsala sa ugat at physical deformities. Hinihikayat naman ng DOH ang publiko na iwasan ang diskriminasyon laban sa mga pasyenteng dumaranas ng nasabing sakit. Dagdag pa rito, paalala ng PhilHealth sa mga miyembro nito, saklaw ang benepisyong hanggang higit 17,000 pesos coverage para sa pagpapagamot sa ketong. Good news naman po para sa mga Pilipinong nais mag-aral sa ibang bansa. Nag-alok ang pamahalaan ng Romania ng scholarship program para sa mga foreign citizens. Binuksan ng Romanian Ministry of Foreign Affairs ang taunang scholarship program nito sa bachelor's, masterals at doctoral study para sa lahat ng field maliban sa medicine, dental medicine at pharmacy. Dagdag ng Embahada ng Romania sa bansa, kabilang na sa alokasyon ng scholarship ang tuition fee, tirahan ng mag-aaral, maging ang paghahanda para sa Romanian language. Maaaring isumite ang application online sa Study in Romania platform hanggang March 31 ng kasalukuyang taon. Para sa lagay ng panahon, patuloy pa ring umiiral ang easterlies na nagdudulot ng parehong maulan at mainit na panahon sa ilang bahagi ng bansa. Posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa halos buong bansa lalo na sa Caraga Region, Northern Mindanao, Davao Oriental at Zamboanga del Norte. Kasabay nito, kasalukuyan ding nagdudulot ng mainit na panahon ang easterlies.
Susunod sa News Force. Insidente sa Basilan tinalakay sa Kamara. Mas mahigpit na batas sa shipping isinusulong. Pagsaklolo sa mga street dwellers pinaigting ng DSWD sa Cebu. 180 million pesos na sigarilyo timbog sa Celebes. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.